Good evening mga kababayan. Ah, Araw ngayon ng Sunday. Katatapos na natin galing sa simbahan. Kumusta kayo dyan? OFW, sa lahat ng mga mamayang Pilipino, sa mga pangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas, lalo na sa mga kaguluhan sa Canada, no? Comment lang tayo sa may mga nagpo-post sa Facebook na nasisira daw ang dangal ng OFW nang dahil sa mga ginagawa ng ating kababayan na sa pagsigaw ng kay Claire Castro at sa kay BBM. Mga kababayan, di po natin masisisi ang taong bayan, lalo na po sa mga pangyayaring nagaganap ngayon sa ating bansa, lalo na sa ating gobyerno, Government of the Philippines. Mga kababayan, siguro kung gumawa naman ng tama ang ating mga lideres sa ating, lalo na sa pamumuno ni with all due respect, BBM Marcos, na tayo naman palagi tayong rumirespeto. Mga kababayan, kung gusto mong makuha ang respeto ng isang mamamayang Pilipino, sana gumawa ka ng tama, gumawa kayo ng katinuan, di ba? Kaya nga minsan ang mga tao maikumpara sa panahon ng administrasyon, kasi nga ang layo ang layo. Hindi mo maiwasan hinagpis ng taong bayan. Nandito tayo sa demokrasyang gobyerno, diba? Ano ba ang kahulugan sa demokrasyang panggobyerno? For the people, by the people, and of the people. Yun po ang meaning ng ating demokrasyang Pilipino. So, para sa tao, para sa taong bayan, para sa taong bayan, diba? And of the people. Okay, irespeto nato ang irespeto natin yung karapatan ng ating mamamayang Pilipino. By the people, no? For the people, by the people, and of the people. No, medyo malalim yan. Ang punto dyan, para sa taong bayan, no? At irespeto natin ang taong bayan, galing sa bayan, no? Yung mga taxes, sahod ng mga politiko, sahod ng mga nakaupong opisyalis ng gobyerno, saan galing yung pera para isahod, ipapasweldo? Diba? Galing sa taong bayan. Kaya nga, for the people, by the people, and of the people. Excuse me mga kababayan. Kaya nga tinatawag siyang ang demokrasyang gobyerno, for the people, by the people, and of the people. Papayag ka sa hindi, para sa tao talaga. Ngayon, ang mga pangyayari kasi lumihis na, wala na sa, hindi na sentro ang pagserbisyo sa taong bayan. Iilan-ilan lang mga politiko kumikita. Sa sitwasyon ngayon, sa problema sa Canada nung pagpunta ng presidente, hindi mo masisisi yung taong bayan hinagpis mo yan, di ba? Kumbaga nilabas nila, no? Time nila yun na malabas ang sakit na naranasan. Kasi iisipin mo, OFW, ibig sabihin yung OFW na nasa ibang bansa, iniisip nila yung kapakanan sa pamilyang naiwan nila, no? Yun ang iniisip nila, yung mga pamilyang inaiiwan. Tapos magulo, hindi ba maayos ang pagserbisyo, di ba? Masakit. Kaya ramdam ng OFW, kumikita sila ng malaki, pero pagdating sa pagpadala sa pamilya,
iniisip nila yung kumbaga depress, stress. Di mo maano yung di mo maiiwasan kinagpis ng taong bayan yan. Ito lang masasabi ko mga kababayan, kung gumawa sila ng tama at matino silang nanunungkulan, walang mga taong magsisigaw, walang magrarally. Kasi satisfied sila sa mga serbisyo sa ating gobyerno. Kahit ako naman, kung gumawa sila ng katinuan at kabutihan at kagandahan na serbisyo na maramdaman talaga sa tao, ng taong masa, hindi yung taong elite, hindi yung taong yumaman na magpakayaman pa. Okay lang yun sanang magpakayaman pa, pero ibalik sa taong bayan na mga naghihirap. Kaso nagpapayaman sarili lang eh. Yung mga anak nasa universidad, nasa ibang bansa nasa ibang bansa na nag-aaral. Tama ba yun? Tapos kung makapagsalita sila sa TV, lalo na dyan sa mga kongreso, yun lang po masasabi ko. Kung gumawa sila ng tama at ang kagandahan na serbisyo sa bayan, walang mangyayaring ganyan. Kasi ang tao satisfied, no? Alam ng tao, okay to, may gobyerno tayong malalapitan. Ikaw pa naman yung alam mo na ang tama. Ang problema natin ngayon sa bansang Pilipinas, pendalo tayo kahit alam na nila na mali yung ginagawa nila, sige pa rin ang sige. Kaya ang taong bayan na nakakaalam na magagalit talaga kasi nga pendalo, di ba? Halimbawa, bawal yung pagnakaw, tapos may nagnakaw, tinutulorit mo pa yung magnanakaw ay nagiging tama. So hindi naging tama, so may problema, di ba? Kung ikaw leader, ikaw presidente, para sa akin lang ha, kung ikaw presidente, leader ka ng ating bansa, kung tutusin, susundin ka sa taong bayan, may boses ka, may kapangyarihan ka. Ang tanong, hindi pa naman patay ang ating presidente, hindi pa naman siya baldado, hindi pa naman siya naka-wheelchair. Ano sabi nilang nagtatrabaho po ng maayos? Ang tanong, ano po bang klaseng trabaho ang tinatrabaho ng presidente? Kasi kung makapagsalita yung spokesperson na si Claire Castro, maayos po, nanunungkulan at nagtatrabaho yung presidente natin. Ang tanong ko, ano po bang trabaho ang ginagawa para sa taong bayan, sa kabutihan ng taong bayan, ang ginagawa ng presidente natin? Kaya hindi ibalik natin ang istorya doon sa OFW, Auntie Claire, sa BBM admin. With all due respect, ang tao naman, kung maganda yung pagserbisyo mo, walang kabulustugan, sino bang hindi magre-respeto sa inyo? Di ba? Huwag nating gawing gago ang mga tao. Kung gusto nyong irespeto, gumawa kayo ng tama. Kaso, patapos na yung termino nyo eh. Ako, hinanain ko lang din to kasi taxpayer din ako. Di ba? Kaya nga marami nagagalit sa inyo eh. Kasi kayo lahat ang bida eh. Alam nyo nang mali na kayo, tapos gusto nyo pang mag-bow down ang taong bayan sa inyo. Hindi nga pwede kasi maraming nagagalit, kasi maraming alam kahit hindi pa yan nakapagtapos ng pag-aaral. Maraming alam yung taong bayan. Maraming mali kayong ginagawa. Kaya nga hindi mo maiwasan yung hinanagpis at sakit na isinisigaw sa Canada, yung mga OFW. Hindi nyo maiwasan. Kasi nga panahon nila na makita at makausap sana kayo. Ang kagandahan na ginagawa nyo, kinausap nyo, nagmahinahon kayo, sinagot nyo ang dapat kung sincere kayo, kung public servant kayo, Claire Castro at BBM, hinarap nyo ang taong bayan na nagsigaw-sigaw dito
o doon sa Canada, kinausap nyo ng maayos, kung galit man ang pagsalita, kung mataas man ang boses, siguro intindihin nyo, pressure na nila yon. Parang ipakalman nyo ba? Hindi yung mas lalo kasi ang tao magagalit kung iisnab-isnabin mo lang. Di katulad ni Tatay Digong, yung may nagrarally, hinaharap niya. Pinapakain pa nga niya eh. Sinabi pa niya, ayaw nyo? Papakainin ko kayo dun sa Manila Hotel. O ilang kayo? Tinawag niya si Senador Bongo. Yun ang dapat. Kasi ikaw leader eh. Ang ating Pilipinas, may nakaupong leader, pero may nakaupong ang leader, pero sa tingin ng mga taong bayan, sino bang leader natin? Di ba? Kahit ibalandra mo na ilang beses na, si Pangulong Bongbong ang taong bayan makatingin sa mukha ni Bongbong Marcos, parang walang tiwala eh. Wala talagang tiwala. Kaya yun ang nangyari. Hindi mo maiwasan at hindi mo masisisi ang taong bayan na sumisigaw sa Canada kung ano man ang sinisigaw nila. Kayo, Anticlair, kayo, BBM, tumanggap kayo ng pera sa bayan para masulduhan kayo. Hindi kayo private company, nasa public company kayo. Swildado kayo ng taong bayan, tax ng taong bayan ang binayad sa inyo. May karapatan magalit ang taong bayan sa inyo. Maraming salamat. God bless.